Lumipat dito sa bahay namin ang tito ko pero habang tumatagal ay napapansin ko na parang iba ang galaw nilang dalawa ni mama na parang may something sa kanila. Pero palaging pumupunta si mama sa likod bahay namin dahil doon nakatira ang tito ko at hindi ko naman ito masabi kay papa dahil baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Tawagin na lang natin siyang Sisi at ikukwento niya ang kanyang karanasan kasama ang kanyang tsuhi na tawagin na lang nating Tanggol. Nung si Sisi ay nasa elementary pa lang ay masaya ang kanilang pamilya at maganda ang kanilang pamumuhay dahil ang tatay niya ay isang sikat na all-around worker. Sikat ang tatay niya sa kanilang probinsya at palagi itong pinatatawag kapag kailangang may ipatrabaho habang ang nanay niya naman ay isang mabait na housewife. Parehong mabait ang kanyang mga magulang at ang minsang nagiging dahilan ng kanilang pagtatalo ay ang pag-inom ng tatay niya pero bukod doon ay wala na silang naging problema. Pero simula nang lumipat sa kanilang bahay, ang tsuhin niya na si Tanggol ay nagbago na ang lahat at nung una ay mabait naman sa kanila si Tanggol. Wala namang ginagawang masama sa kanila, ang tanging napapansin lang ni Sisi ay parang nag-iiba ang kilos ng kanyang mama at ni Tanggol na parang may something sa kanilang dalawa. Ang akala ni Sisi ay normal lang yon dahil magkamag-anak naman sila pero ang napapansin niya ay palagi na lang pumupunta ang mama niya sa kanilang likod bahay dahil doon nakatira si Tanggol. Sa tuwing hindi makakauwi ang kanyang tatay nang dahil sa trabaho ay doon natutulog sa kwarto ni Tanggol ang kanyang mama kaya simula nun ay nagduda na si Sisi. Isang gabi ay nag-text ang papa niya sa kanyang mama at ang sabi nito ay hindi siya makakauwi nung gabing yon kaya nagulat na lang si Sisi nang magmadaling pumunta ang mama niya sa kwarto ni Tanggol para doon na matulog. Nagpaalam naman sa kanya ang kanyang mama at ang sabi ay may kailangan lang daw silang gawin dalawa ni Tanggol at pumayag naman si Sisi kaya siya na ang nagpatulog sa dalawa niyang nakababatang kapatid. At habang patagal ng patagal ay ganun pa rin ang ginagawa ng kanyang mama at ni Tanggol hanggang sa isang araw ay may kailangan lakarin ang kanyang mama at ang tatay niya naman ay nasa trabaho. Kaya kailangan nilang maiwanan muna sa pangangalaga ni Tanggol. Hindi alam ni Sisi kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng kaba. Nung una silang naiwanan ay okay naman, nanonood lang sila ng TV at pagkatapos nilang kumain ay pinatulog niya na ang dalawa niya pang nakababatang kapatid at pagkatulog ng mga kapatid niya ay bigla na lang siyang tinawag ni Tanggol. Tinawag siya ni Tanggol at nagmadali namang lumapit si Sisi nang bigla na lang siyang hinila at pinaupo sa kanyang hita. Tinanong siya ni Tanggol kung tapos niya na bang patulugin ang dalawa niya pang kapatid at sumagot naman si Sisi ng oo. Pagkatapos tumango ni Sisi ay naramdaman niya na lang ang mga kamay ni Tanggol na humihima sa kanyang mga binti at bigla na lang siyang napabalikwas. At ang sabi naman sa kanya ni Tanggol ay bakit ka pumapalag at ang sabi naman sa kanya ni Sisi ay mali ang ginagawa mo. Niyaya siya ni Tanggol na maglaro daw silang dalawa pero hindi pumayag si Sisi pero tuloy pa rin ang paghawak sa kanya ni Tanggol. Kaya hinawakan ni Tanggol ang dalawa niyang kamay at nahirapan si Sisi naman laban sa kanya. Mabuti na lang ay dumating bigla ang kanyang mama kaya hindi nagtagumpay si Tanggol sa kanyang binabala. Nang maramdaman ni Tanggol na parating na ang mama ni Sisi ay agad siyang itinulak at tumayo naman agad si Sisi at nilapitan siya ni Tanggol. Pinagbantaan siya ni Tanggol na kapag siya daw ay nagsumbong ay tatapusin niya ang kanyang mama at ang buong pamilya kaya sa sobrang takot naman ni Sisi ay wala siyang pinagsabihan kahit isa. Maraming pagkakataon pa na sinubukan ni Tanggol na ituloy ang kanyang pinaplano, mabuti na lang ay biglang may sumusulpot sa kanilang bahay kaya hindi natutuloy. Hanggang sa isang araw ay may dumating silang kamag-anak na pinapalipat na ng bahay si Tanggol dahil hinahunting na siya ng mga kapulisan dahil siya po ay may bisyo. Kaya natuwa naman si Sisi nang dahil sa wakas ay makakalaya na siya sa mga kamay ng tsuhin niya. Pero bago tuluyang umalis si Tanggol sa kanilang bahay ay nakumpirma na ni Sisi na may relasyon ng kanyang tsuhin at ang mama niya pero hindi na lang siya nagsalita. Hindi niya rin sinabi sa kanyang mama na alam niya na ang katotohanan dahil mahal na mahal niya ang kanyang mama pero sa tuwing nakikita niya ang papa niya ay nagigilty siya. Na parang ipit na lang siya sa kanilang sitwasyon dahil ayaw niyang masira ang kanilang pamilya pero ayaw niya namang makita ang kanyang papa na wala man lang kaalam-alam sa mga pangyayari. Hindi na alam ni Sisi kung ano ang kanyang gagawin hanggang sa isang araw ay bigla na lang nagkasakit ang kanyang papa at kailangan na itong dalhin sa ospital. At ang tita niya lang ang may kakayahang magpa-ospital sa kanyang papa habang ang nanay niya naman ay palagi namang dumadalaw. Hindi na makapag-focus si Sisi sa kanyang pag-aaral. Running siya for honor student pero bigla na lang bumaba ang kanyang mga grades dahil sa mga pangyayari. Dahil isang linggo lang ang nakalipas ay sobrang laki na ng pinagbago ng kanyang papa. Sobrang nangayayat at lumaki ang bukol sa kanyang tiyan. Pero wala pa ring ibang magawa si Sisi dahil sa tuwing nakikita niya ang papa niya na nanghihina ay parang bumabalik lalo sa kanya ang mga masasamang pinagdaanan niya kay Tanggol. Hindi pa rin magawang masabi ni Sisi sa kanyang papa ang katotohanan dahil ang iniisip niya ay baka lalong lumala ang kalagayan ng papa niya. Kaya tuwing gabi kapag natutulog ang papa niya ay tinatabihan niya ito at humihingi siya ng tawad at paulit-ulit na lang siyang nagsusorry. Kaya nagulat na lang si Sisi nang biglang nagsalita ang tatay niya na hindi mo kasalanan ng lahat at alam ko ang lahat ng pangyayari. Lalo na lang naiyak si Sisi at ang sabi sa kanya ng tatay niya ay hindi mo ba napapansin na napapadalas lalo ang pag-inom ko kahit hindi na lang ako kumakain. Dito na mas lalong napahagulgul si Sisi at niyakap niya na lang ang kanyang papa at ang sabi naman sa kanya ay wala kang kasalanan. Lahat yan ay ginawa ng mama mo kaya wag mo sanang sisihin ang sarili mo. Niyakap niya ang kanyang papa at ang hindi alam ni Sisi ito na ang huling yakap nila na mag-ama. Kinabukasan
nun ay sinulog sa kanilang lugar kaya lahat sila ay nagsipaghanda kaya tinulungan niya ang kanyang papa na maghanda dahil hindi na nito maigalawang kalahati ng kanyang katawan. At pagkatapos nun ay ipinasa naman ng kanyang tito ang papa niya para makapunta sila sa kapatid ng papa niya na may birthday nung araw na yon. At habang kumakain sila ay bigla na lang nahirapang huminga ang papa niya kaya kinabahan na matindi si Sisi at ang luha niya ay parang bigla na lang malakas na ulan na bumuhos. Agad naman kinarga ng kanilang mga kamag-anak ang papa niya para madala agad sa ospital habang sila naman ay naghihintay ng mensahe na galing sa kanyang tita. Nakatulog na sila Sisi sa kakahintay at kinaumagahan ay dumating sa kanilang bahay ang kanyang mama at umiiyak. Kinabahan silang lahat dahil hindi nagsasalita ang mama niya kaya pinaupo muna nila para makapagpahinga. Kinamusta niya ang kanyang mama at tinanong kung ano na ang kalagayan ng kanilang papa nang bigla na lang itong mawala ng balanse at nalaglag sa sahig. Kumagulgol ang mama nila at sinabing wala na ang kanilang papa. Dito na gumuho ang mundo ni Sisi. Hapon na nang maiaayos ang katawan ng kanyang papa, agad niya naman itong nilapitan pero umalis din siya agad kaya hinabol naman siya ng kanyang mga pinsan habang sila ay nag-iiyakan. Pero ang pinakamasakit lang para kay Sisi ay pagbalik niya sa lamay ng kanyang papa ay nandoon ang tito niya na ayaw niya talagang makita na si Tanggol. Pinagsabihan si Sisi ng kanyang mga tiyahin na lapitan si Tanggol para magmano pero ayaw talagang lumapit sa kanya ni Sisi. Kaya sinubukan naman siyang lapitan ni Tanggol at agad naman lumayo sa kanya si Sisi dahil diring-diri siya sa kanyang tsuhi. Ang lakas daw ng loob ni Tanggol na magpakita pa sa lamay ng kanyang papa dahil hindi lang buhay niya ang muntik ng sirain kundi ang kanyang pamilya. Napagkasunduan ng kanilang pamilya na ililibing ang kanyang papa sa kanilang probinsya at sumang-ayon naman silang lahat. Hindi na natulog si Sisi para maihanda niya ang kanyang mga gamit at mga damit na dadalhin kinabukasan para sa paghahatid nila sa kanyang papa sa sementeryo. Ang bigat lang po sa pakiramdam na ihahatid namin si papa sa kanyang huling hantungan na nandun pa rin ang tito ko na Addictus Benedictus. Umiiyak pa po siya at humihingi ng tawad at lumapit pa siya sa kabaong ni papa. Kung mapapatawad man po siya ni papa, ako po ay hindi ko siya mapapatawad dahil galit na galit ako sa kanya. Ilang buwan lang po ay graduation na namin. Nakaupo po ako sa isang upuan na katabi ang mama ko at tumutulo ang aking luha dahil nakikita ko ang mga kaibigan ko na kasama nila ang papa nila. Umuwi kami agad pagkatapos ng graduation at sinabi sa akin ni mama na magtatrabaho na daw siya sa ibang bansa para mapag-aral niya kaming magkakapatid. Iniwanan niya lang po kami dito sa tita namin pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin siya umuuwi dahil meron na po siyang ibang pamilya. Parang bula po ang nangyari sa pamilya namin na bigla na lang nawala. Ngayon po ay isa na akong senior high school student, naghihirap sa mga gastusin sa paaralan pero sana ay makayanan. Kaya sana po ay malampasan ko ang mga pinagdadaanan ko sa buhay at sana mabasa niyo tong kwento ko at mabigyan niyo ako ng mensahe kung paano ko ipagpapatuloy ang aking buhay. Maraming salamat po, hanggang dito na lang Ate Charis. At alam mo, sa totoo lang hindi ko rin alam kung anong ipapayo ko sa'yo dahil nung nawala yung tatay ko ay parang gumuho na rin yung mundo ko. Nawalan ako ng gana sa lahat, nawalan ako ng gana magtrabaho, nawalan ako ng pangarap. Parang bigla na lang nawala ang lahat pero dumating ako sa pagkakataon na parang naaawa ako sa sarili ko at sa mga taong umaasa sa akin. Kaya sinabi ko sa sarili ko na babangon ako noon at ginawa kong inspirasyon yung pagmamahal ng tatay ko sa akin. Ginawa ko yung mga bagay na alam kong magiging proud siya sa akin kahit hindi ako sigurado na alam niya pa ba kung ano yung mangyayari o nakikita niya pa ba ako. Kaya siguro ito na lang din yung maibibigay kong payo sa'yo. Gawin mong inspirasyon yung mga kapatid mo at yung mga taong nagmamahal sa'yo para makapagpatuloy ka sa buhay. Dahil wala naman tayong ibang pagpipilian kundi magpatuloy sa buhay at piliin nating maging masaya sa kabila ng mga hindi nating magagandang pinagdadaanan. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like, share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!